So can you finally say that you're moving on? Yes, I am. At dahil isa ka sa mga tumutulong sa akin. Then we should drink to that. Cheers. Ibibigay ko ang pera sa'yo sa isang kondisyon. Sige, nakikinig ako. Oras na sinabi mo sa anak ko ang totoo, akong maniningil sa'yo. At sinisiguro ko na higit pa sa barya ang sisingilin ko sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Naka-jackpot kasi ako nitong huli. Ngayon, naghahanap ako ng mapagkakagastusan. Pwede ba bibitin mo na to? Sa susunod, huwag mo na pababalikin to, Ma'am, nice meeting you. Sino bang lalaking yun, Victor? Dati siya naging karelasyon ni Dolores. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. My God, talaga? Hindi ko alam. Mama, wala ba siyang kakaibang kinikilos? Sigurado ako hindi pupuntahin dito na walang ibang dahilan. Wala naman. Customer lang natin siya. Sa susunod na pupunta siya dito, huwag niyo siyang kakausapin. Hindi mapagkakatiwala ng taong yun. Kung magkakilala nga sila ni Dolores, malamang masama rin ang pakay ng lalaki yun sa'yo. Victor, hanggang ngayon gulo pa rin ang dala ng babaeng dati mong karelasyon. Huwag kayong mag-alala, Mama. Titigil na ako kay Dolores. Tapos na ako sa kanya. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Look, need I remind you, Albert? Retired ka na. So please, let your son handle the business. Look, busy si Lloyd sa IPO launch. And besides, may kakausapin lang naman akong tao. Sige. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tingnan mo yun si Sir. Kaya mayaman talaga o kaya mahirap, no? Isa lang ang pinaproblema, pera. Isa lang talaga ginagalawan nating mundo. Halimbawa kayong JR. Oh, para talaga sinasadya kayong pagtagpuin. Pero mo sa dinami-dami ng tao sa mundo, talagang nakita yung mag-ama. Ayan tuloy, nag-cruise ang landas ninyo ni JR ulit. Ay, wala na akong pakialam doon. Basta importante sa akin, maayos si Elisa. Sabi naman ni Elisa sa akin, hindi naman daw importante na mahanap niya yung totoo niyang tatay. Hindi nga. Sabi niya yun? Oo nga. Kasi nakita niya kung gaano kaapektado yan si Ding nung nalaman nila na pangalawang pamilya lang pala sila ni Oscar. Kakaloka naman kasi mga lalaking yun. Ano to, parang fishball? Iba't ibang sausawan? Ay naku, Mars, ako talaga, sinasabi ko sa'yo, wala. Pasa ko dyan sa mga relasyon-relasyon na yan. Ba't ako magpapatali, di ba? Eh di pakasawa na lang ako sa kakadate. Tingnan mo si Ethel, kawawa. Di ba? Eh kahit naman ganun yun, mabait yun eh. Tsaka hindi naman lasinggera yun dati nung magkasama sila ni Oscar. Oo nga. Alam mo, sana maisip niya na lang si Ding. Isipin niyo na lang na mas kailangan siya ng anak niya ngayon. Mars, hindi naman kasi lahat ng nanay kasing uliran mo. Tsaka magkaiba kayo, no? At least ikaw, alam mo, si JR single. Walang sabit. Pwede ba simula ngayon? Huwag na natin pag-usapan yung lalaking yan. Bakit? Pektado ka pa rin. Gusto ko na ibaon sa limot at lahat o nangyari sa amin. Posible ba yun? Talagang tinatakot ako ng chitong yan. Ma'am, hindi kaya magkasabwat sina Dolores tsaka si Chito? Malamang magkasabwat ang dalawa. Pero hindi nila ako maiisahan. Ibig niyong sabihin, hindi niyo ibibigay ang 2 milyon? Kaya lang naman ako pumayag sa gusto ni Chito para hindi niya isiwalat kay Victor yung ginawa ko noon. Siguro naman, tatahimik na siya sa pabarya-baryang bibigay ko sa kanya. But I need more time. Kailangan mapabalik ko si Victor sa Amerika para mailayo siya dun sa tusong Chito na yan at kay Dolores. Without Victor, hindi na ako mabablockmail ng walang yang lalaking yan. Tatawagan ko si Izel. Ano pong kinalaman ni Izel dito?
I think siya ang susi para mailayo si Victor sa lahat ng kaguluhan dito. At oras na makasal silang dalawa, madali nang kumbinsihin si Victor na sa Amerika na lang sila tumira at doon magpalaki ng mga anak nila. Pero ma'am, hindi niyo pa po lubos na kilala si Izel. Siguro ang mas kailangan niyo yung mapagkakatiwalaan ninyo, yung kayang suportahan si Sir Victor sa pagpapatakbo ng negosyo ninyo. Money takes care of everything, Odette. At marami si Izel niyan. That's all I need to know about her. Pagkatapos na nangyari kay Victor at kay Dolores, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang maloko ulit ang anak ko. Hinding-hindi ako magkakaroon ng isang hampas lupang apo. Ate, ikaw na magsabi. Ikaw na nga. Ikaw na. Nakita mo ba kung gaano kainit yung ulo na kanina? Para akong nililitsyo na. Ikaw na. Isa, hindi ka rito. Ding, ayos ka lang ba? Dito lang kami, sasamahan kita. Oo nga. Nasaan ba yung bigasan niyo dito? Magsasayang na rin ako. Para makakain na tayo. Para makakain na pala si Aling Ethel. Para paggising niya, kakain na siya. Eh di lalakas siya. Sige na, umalis na ako. Kaya ko na dito si Inang. Ding, paano pag nagising si Aling Ethel tapos magwala siya ulit? Di mo siya kayang pigilan. Di ba sabi ko umalis na kayo? Sige na, Elisa. Ding. Ding, buksan mo ang pinto! Ding, buksan mo to! Ding, buksan mo to! Ding! Papasukin mo kami dyan, Ding! Ano naman natin siya matutulungan kung ayaw niya na pagkatulong? Hindi ko rin maintindihan, parang ewan. Baka ayaw niyang nakikita natin si Aling Ethel na nagkakaganon. O kaya ayaw niyang naaawa tayo sa kanya. Ate, pupunta lang ulit tayo kay Nadine. Kahit doon sa labas, kahit sandali lang. Baka lalong magalit sa atin si Ding. Hayaan na muna natin siya, Elisa. Balikan na lang natin siya bukas. Si Mang Oscar naman kasi, sama-sama niya. Sana hindi na lang siya yung naging tatay ni Ding eh. Di kaya parang si Leo si Mang Oscar? Sinong Leo? May kakilala ba tayong Leo? Si Leo, yung tatay ni Carlo dun sa napanood kong telenovela. Hindi pala siya yung tunay na tatay, kundi si Serafin. Kaya nga ang sama-sama niya kay Carlo eh. Siguro ganun si Mang Oscar kay Ding dahil hindi siya yung tunay na tatay. Ano ka ba, ate? Sa tingin mo ba magkakaganon si Aling Ethel kung hindi? Siyempre tatay ni Ding yung si Mang Oscar. Hay, bakit kaya ganun yung mga tatay, ate? Si Tong Carlo naman, di kayo iniwan. Pero bakit kami na din, hindi mo kami ng tatay namin? Siguro kami nila mahal. Huwag mo nang isipin yon, Elisa. Tsak naman, mahal ka ng tatay mo, no? May mga bagay lang na hindi natin alam. Parang si Leo na naman. Saan? Pulutan, oh. Sige nga. Bukas ka na. Kampay! Kumikitang kabuhayan talaga yan si Doña Claudia, no? Kaya sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, bibigay din sa akin yung matandang yun. Pero alam mo, Insan, ingat-ingat ka din. Panigurado ako, may plano din yun. Kasi kung wala, hindi naman niya gagawing hulugan yung pagbabayad sa'yo. Ikaw naman kasi, kumagat ka agad.
Eh ano pa ba naman ang pwede niyang gawin? Kapag siya nagminti sa pagbabayad niya sa akin, boom! Pasasabugin ko yung sikreto niya. Magkakaroon agad siya ng instant apo tsaka instant manugang. Kilalang kilala kita, Insan. Hindi ka lang basta titigil sa 2 milyon lang. Eh, ano ba talaga yung niluluto mong plano? Eh ano pa ba? Eh di yung ikakayaman ko. Di ba? Oh, kampay ulit. Balato ko, ah. O Mars, sa'yo na yan. Pamana ko na sa'yo to. Ay, naku, Melda, wag na, wag na. Sige na. Masisira ko lang yung cellphone mo. Hindi. At saka kailangan mo yan. Para kahit nasan ka, matatawagan mo inaanak ko. Binila ko na ng SIM yan, tsaka pinaloadan ko, kaya wala nang solian. Maraming salamat talaga, Imelda. Oh, ano, bakit? Hindi kasi nakukonsensya lang talaga ako kasi si Elisa nakakausap ko lang sa telepono. Hindi ko naman makasama sa personal. Kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Kaya nga nagpapakahirap ka maghanap buhay para makapag-ipon ka. Para hindi na kayo magkalayo. Ano ka ba? Tiis-tiis lang. Dadating din yun. Naaawa kasi ako kay Elisa. Wala na nga siyang ama, tapos yung nanay niya ang dala niya pang makita. Meron siyang ama. Ayaw mo lang ipakilala. Shh! Huwag ka na umiyak. Halika na. Binigyan na nga kita ng cellphone eh. Pare, gaano mo ba kakilala yung Chito na yan? Maliban sa ex ni Dolores. Ang pagkakakala mo sa taong yan, halangan bito ka nun. Hindi pupunta dito na walang ibang kailangan. Pero, sinabi mo sa akin na wala na silang relasyon ni Dolores, hindi ba? Base sa kwento sa akin ni Elisa at sa impormasyon na binigay sa akin ni Desmond, wala na. So, ano pang sadya na dito? Wala na kayo ni Dolores, tapos na kayo. Ano pang gusto niya malaman? Sila naman ang taing koneksyon niyo eh. Hindi ko alam. Baka gusto lang niya manggulo. Nung nakita ko siya ulit, pumalit lahat ng galit ko sa kanya nung nakita ko sila ni Dolores. Parang kahapon lang lahat nangyari. Malaya ka na. Dapat nga nag-celebrate ka na ngayon eh. Yun ang dapat ginagawa mo. Excuse me, sir. Yeah. Sir, remind ko lang kayo about your 1 p.m. appointment. Yeah, thank you. May kailangan pa po kayo bago kayo umalis? Wala na ulit. Salamat. Bye, sir. Just focus on the business. And if that's not good enough, there's always Izelle. She's a good distraction. She'll be good for you. Alam mo, para kasi mama eh. Trust me, bro. Maniwala ka sa akin. In no time, nakakalimutan mo yung Chito na yan. Pati na rin yung Dolores at ang anak niya. Oh, mga bata, saan kayo pupunta? Ano? Saan kayo pupunta? Doon po sa bahay ni Nadine. Teka, kumain na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Ay, hindi pa. O tara, kain tayo, lilibre ko kayo. Salamat na lang po, Mang Chito. Ay, sandali lang, kayo naman, nahihiya pa kayo. Tumama na kayo, lilibre ko kayo, kain tayo, tara. Sandali lang po, Mang Chito ah. Tanggapin na natin yung inaalok ni Mang Chito. Para may matala tayo kay Ding. Tsaka para makakain si Ding. Sige na. Diba sabi ni Lord, bawal tanggihan ng blessing? Ewan ko sa'yo. Ano, tara na. Maya, magbago pa isip ko niyan. O ano, tara. Ano gusto ko sa'yo? Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali. Oy, Victor! Ito, Kumusta? pasensya na po kayo. Hindi ako nakapunta sa anniversary ni tita. No need to apologize. Anyway, alam naman namin na busy ka with your negosyo, no? At saka sabi sa akin ng mom mo na ikaw daw ay busy rin sa mga expansion plans. Oo nga, tito. So, alam ko makakatulong ako.
Sir, handa na po yung pagkain. Salamat, Dolores. Pagkakataon ay kay ila sa nais nakahanap ng uwan. O yan ha, pumili ka lang ng ulam na gusto mo. Lahat orderin mo ha. O kayo, tara, dali. Pumili na kayo, dali. Pa-order nga po ng 5 manilam ng minudo. Tsaka yung pritong manok na ililipad ako hanggang langit. Tumtum, mahiya ka nga. Hindi, hayaan mo lang siya. O manang, bigyan mo sila ng soft drinks, lahat sila ha. O, umupo na kayo dito. Mang Chito, bakit po ang dami niyong pera? Siyempre, may nahanap kasi akong mina ng ginto. As I was saying, Victor, sa tingin ko, magiging beneficial mutually sa atin ang deal na ito. Kikita ka, magkakaroon ka ng bagong investor, at ako naman, kikita rin ng walang kapagod-pagod. Business is for the young. Sabihin na natin, ang mga senior citizen ay pagod na sa laro. Pero hindi ibig sabihin, sawa na sila sa premyo. Anong sasabi mo? Ibinigyan niyo ako ng deal na hindi ako makatanggi dito eh. Kakausapin ko lang yung mga lawyers namin para asikasuin yung mga papeles. So we have a deal dito. Excellent. Ayoko. Bakit kasi, dapat noon pa yan ginawa natin eh. Bakit kasi umalis ka papuntang Amerika? Kailangan ko umalis dito para ayusin ang buhay ko. Nagtiwala kasi ako sa maling tao. Yun ang isang pagkakamaling ginawa ko. Hoy, ano chismis? Hindi ko masyadong marinig dito eh. May sinabi ba sa'yo sa JR? Wala. Nakakaloka ah. Sunod-sunod ah, mga happening mo sa buhay. Eto na talaga yung sinasabi ko sa'yo. Pinagtatagpo talaga kayo. O ano, paano mo papaliwanag to? Imelda, hindi tadhana ang gumawa nito, kundi karma sa lahat ng ginawa sa akin ni JR noon. Siya magdusa ngayon. Wala akong dapat ikahiya dahil wala akong kasalanan. Siya magtiis na mag-isip sa akin ngayon at alalahanin niya lahat ng mga ginawa niya sa akin at sa anak ko. O ano, nabusog ka ba? Nabusog ba kayo? Busog na busog po ako, Mang Chito. O sige, paano? Mauna na ako sa susunod ulit ha. Salamat po, Mang Chito. Sana magkasunod din ito ka ni Aling Eten. Tara na nga. Team, tara na. Sino namang team? Nanggaling na naman sa mga pinapanood mo. Hindi. Team short for Timawa. Basta sa pagkain, di ka makatanggi, no? Nakalimutan mo agad yung bilin ni tatay at saka ni Sang. O, kakaagad kay Mang Chito, nakaamoy ka lang ng masarap na ulam. Ginawa ko lang naman yung para kay Ding eh. Anong para kay Ding? Para ka mo dyan sa dambuhalang bulati dyan sa tiyan mo na di mabusog-busog. Bakit kaya galit na galit sila Itay at saka si Sang kay Mang Chito? Yung bait-bait naman niya. Saka, lagi naman siya tumutulong sa atin. Parang sila Mang Victor, saka sila Mang Roman. Oo nga. Pero pati si Mang Victor, sabi ng nanay ko, huwag na daw natin siyang pupuntahan. Yun nga yung hindi ko maintindihan eh. Tito, thank you sa lunch, ha? Okay. Thank you. Dito ka na pala nagtatrabaho.
Bakit? Mahina ba kita ngayon sa kabaret? Magkano na ba ang i-rate mo ngayon? Marami ka nang hindi nalalaman sa akin, kaya pwede ba huwag mo kong husgahan dahil di mo ko kilala? Tama ka. Hindi nga kita kilala. Kaya dali mo ako niloko, di ba? Akala mo ikaw lang? Ikaw lang nagtiwala sa maling tao. Ako rin. Itinaya ko kaligayahan ko sa katulad mo. Sa huli, talo pa rin ako. Ngayon alam ko nandito ka na. Makakaasa ka na hindi na ako babalik dito. Huwag ka magpapakita sa anak ko. Hoy! Kayong tatlo, saan kayo pupunta, ha? Pupunta lang po kami kay Nadine. Magdadala po kami ng pagkain sa kanila. At saan naman galing yan? Kay Manchito, libre pa nga po niya kami. Ang dami niya pong pera sa Flora. Kakapal po ng pera niya. Tag-1,000 pa po. Oh? Maraming pera si Chito? Ganun kadami? Oo, Chang. Ngayon nga lang po ako nakakita ng ganung karaming pera eh. Kapal po. Hindi po, alis na po kami, Chang. Ay, teka lang. Kayong tatlo, sasamahan niyo ako sa parlor. Tapos, tutulungan niyo ako maglinis. Halika na. Sige na. Parlor, hindi lakwatsa. Halika na. Tumulong man lang kayo. Ito na po yung gamot nyo nang. Pabayaan mo lang ako. Gusto ko nang mamatay. Nang upo muna kayong tumayo, Nang. Gusto ko nang mamatay. Nang, hindi ko po kayo hayaan mamatay, Nang. Nang, mahal na mahal ko po kayo, Nang. Bitawan mo ako. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa'yo. Bitawan mo ako. Pakialam sa'yo. Gusto ko na mamatay. Pakialam. Wala akong pakialam. Wala. Tin! Wala akong pakialam sa'yo. Wala Ate Gatel! Gusto ko na mamatay ka. Huwag mo akong pakikialaman. Gusto ko na mamatay. Wala akong pakialam sa'yo. Tama na po, Aligatel. Aligatel! Pakialam. Ilayo na sa akin ang bata yung bago katuluyan sa akin niya. Aligatel! Sige na, doon na kayo. Kami ang bahala dito. Bitawan mo ako. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo nga ako. Babalikan ko doon si Inang. Pinabagbag ka natin. Nagagawa niya lang yon kasi malungkot siya. Matutulungan ko siya. Bitawan mo nga ako. Mamaya ka na nagbubalik pag hindi na siya galit. Hindi mo ako naintindihan ni Lizzie. Si Inang na lang ang meron ako. Kapag nawala pa siya sa akin, mawawala na ako ng pamilya. Mag-iisa na lang ako. Ako na naman na. Sila na lang din ang magulang ko. Pareho lang tayo din. Sinabihan niya ako na huwag na ako magpakita sa anak niya. Kay Elisa. Alam mo pare, naiintindihan ko naman siya eh. Ayaw lang na madama yung anak niya. Pero alam mo, kakaiba rin talaga yung sense of humor ng mundo eh. Biruin mo. Pinag-uusapan na natin si Dolores kanina. Tapos biglang nakita pa kayo. Bakit ba liit ang mundo para sa amin dalawa? Stop that, man. Walang may tutulungin sa'yo. Kailangan ko siya makalimutan. Kahit sandali lang. Bakit ba sa dami ng babae sa mundo, sa kanya pa ako nagmahal? What do you think of my son? I will admit that I do find Victor capable and charming. Although I think he still hasn't moved on from his ex. I assure you, tapos na siya kay Dolores. And right now, I'm hoping makahanap siya ng isang babaeng nararapat sa kanyang pagmamahal. Teka, sandali. May papagawa muna ako sa'yo. Wala tong hinihingi ko sa'yo, hindi trabaho. Balitaan mo ko kung nakikita pa si Victor tsaka si Dolores. O, di ba? Simple lang. Ay, Ma, saan si Sir? Ma'am, nasa kwarto po. Nandun din po si Dolores. Naglilinis. Sa susunod, ayokong pumapasok ka dito na hindi nagpapaalam sa akin, ha? Nakaintindihan ba tayo, Dolores? Di!